Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive at talaga namang detalyadong bonus reading for July, Pera, and Career. So Libra, kwentuhan lang tayo for today tungkol sa lalamanin ng inyong kaperahan at inyong karera para sa buwan ng July. So Libra, tulad po nakagawian, ito po ay isang general reading. So kung saan po kayo makaresonate, yun lang po ang kunin nyo at makakarelate kayo by using your intuition. Yung intuition mo ang magagamit mo para malaman mo yung akmang-akmang messages na kalob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So, ready ka na ba sa iyong komprehensibo, detalyado, malaman, hindi biten na reading for the week? Okay? For the month pala, for the whole month of July. So Libra, meron pa tayo isang tanong, isang sagot ha. Meron pa tayong bonus reading later. Na isang tanong, kung meron kang isang tanong, itanong mo sa akin later. Sa isip lang ha, huwag mong isusulat sa baba, sa isip lang. And intuitively, sasagutin natin yan. One question, one answer. Okay? So Libra, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po ang tanging paraan para supportahan nyo po ang channel natin every time na meron po tayong reading for Libra. So thank you po for not skipping the ads. So Libra, ano naghihintay sa inyo ngayon July, Pera, and Career? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Justice card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Magician card. Lovely, lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Three of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Swords. In the area of your near future, you have the Seven of Cups. Beautiful. In the area of your challenge for the month, meron kang Eight of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Queen of Pentacles. Yes, resources. May pambili ka ng ganito, may pambayad ka sa ganon, may panggastos ka sa ganito, may madudukot ka para dyan. Napakaganda. Queen of Pentacles here telling you talagang meron kang resources na makakuha for this month. Congratulations. In the area of your divine advice, meron kang King of Pentacles. Interesting. At ang outcome mo for the month, Libra, na talagang ano kaya ito? No? May hula ka na ba? May pakiramdam ka ba? Sabay-sabay tayong bubuksan kung ano ang outcome mo para sa iyong kaperahan at karera for July. So mamaya, basahin natin yan. Sabay-sabay tayong bubuksan. So bago natin basahin in detail mode at talaga namang komprehensibo ang bawat card mo for the month, puntahan muna natin kung ano yung parang lingering energy mo in your background na makatulong sa'yo para maging armas, para malagpasan mo ang bawat aspeto na to for the whole month. Okay? You have the Nine of Pentacles. Beautiful. Nine of Pentacles, all about you enjoying what you have. This is a card of independence ha, financial independence. Parang ikaw mismo may pera ka, ikaw mismo may sarili kang panggastos, ikaw mismo meron ka na susube para sa sarili mo. Yung pinaghihirapan mo daw dapat may naipupundar ka, Libra. Halimbawa, hindi naman kailangan malaking napupundar. Yung parang halimbawa, meron kang mga pinaghihirapan trabaho everyday. Parang maaga ka pumapasok, late ka na umuwi, pero kapag gusto mong bumili ng sapatos, nakakabili ka. Pag gusto mong bumili ng kahit isang lipstick lang, makakabili ka. Alam mo yun, parang may self-gratification, merong contentment sa puso mo na, pinaghihirapan ko to, dapat naman na-enjoy ko. So this heaven on earth. Yung mga bagay na pinaghihirapan mo, nabibili mo para sa sarili mo. Okay? Ito talaga yung, talagang this month, sabi talaga ng spirit guides mo, be independent when it comes to your money. I know meron siguro sa inyo na parang umaasa sa magulang, umaasa sa anak, o umaasa sa asawa kasi nga, 'di ba, kanya-kanya naman tayo. Iba-iba naman tayo ng financial background at financial status at this time. Pero sabi sa iyo ng spirit guides mo, malaking message sa iyo na sabi niya, this time around naman daw ay pagtuunan mo doon ng pansin ang pansarili mong kaperahan, Libra. Para kasing sabi ng spirit guides mo, napapansin mo siguro parang kapag wala kang pera, tas umaasa ka sa partner mo, umaasa ka sa magulang mo, umaasa ka sa anak mo, parang may naririnig ka pang kung ano-ano, parang nahihirapan ka pa humingi, o parang yung pakiramdam na umaasa, yung pakiramdam na bakit kailangan kong gawin ito, bakit kailangan kong humingi, ganyan. So parang this time around, sabi ng spirit guides mo, you have to cultivate the life kung saan meron kang sarili mo. So parang sabi ni Spirit Guides, this month baka magkaroon ka ng sarili mong trabaho, magkaroon ka ng sarili mong negosyo, pagkakakitaan on the side kung nasa bahay ka lang ngayon, baka simulan mo na yung plano mo mag-online selling o magkaroon ng ukay-ukay o maliit na tindahan para ngayon meron ka na madudukot anytime na kailanganin mo. Okay?
this is your spirit guides calling you na parang, okay, time na para tumayo si Libra sa kanyang sariling paa, tumayo si Libra na meron siyang matutukot kapag gusto niya mag-enjoy, pag gusto niya mag-splurge, pag gusto niya mag-shopping, parang pag gusto niyang pag-aano niyo pakiramdam mo at meron kang gustong biling pagkain o bag o gamit, parang meron kang makukuha at hindi ka magkakaroon ng guilty feeling na parang pera to ng ibang tao. Hindi, pera ko to Kaya kong panghawakan ng sarili kong pera. Kaya naman, sabi ng spirit guides mo, this month, you're trying to rebuild your life financially independent. Napaka-empowering ito para sa iyo, Libra. Para naman sa iba, sabi ng spirit guides mo, maging grateful ka naman daw, Libra, sa meron ka. Ito yung time. This is the month to be grateful for what you have. Meron ka mga bagay na meron ka this time na 5 years ago, dinasal mo lang. 5 years ago, taimtim mo tong pinagdasal. Sana meron po akong ganito. Sana po meron akong ganyan. Pero ngayon na meron ka na yan, nakakalimutan mo ipagpasalamat siya because you're on to another bigger goal or bigger prayer. Kaya natatakluban yung mga bagay na pinagkaloob na sa'yo. So, be grateful this time because God, the universe, love the people who are very, very grateful, thankful, appreciative. Okay? Appreciate what you have para ipagkaloob pa sa'yo yung mga bagay na gusto mo. Okay, Libra? Napakagandang mensahe philosophically para sa'yo mula kay universe, mula sa iyong spirit guides and kay God. Okay? Sa pag-usapan natin, Libra, ang iyong full spread, but first, ilan muna ang iyong major arcana sa buhay mo for the month. You only have 2 major arcana, namely the Magician card and the Justice card. Yes, parang sabi ni Spirit Guides, lahat ng gagawin mo, may karampatang premyo. Parang sabi ni Spirit Guides, this time around, kakamal ka na o kukubra ka na ng mga bagay na deserving mo makuha because pinaghirapan mo. Hindi lang to dahil sa swerte, hindi lang to dahil sa kapalaran, pero ito ay dahil sa pinaghirapan mo kasi. Kaya deserving mo to mga blessing na to mga reward na to pagkakataon na to. I'm seeing contracts here. Yes, so meron kang aasahang kontrata, ayan na, talaga namang nilakad mo ito, pero sige mo, kinausap mo mabuti, lahat ng requirements ginawa mo, kaya naman yung kontrata andyan na, nasa iyo na. So parang sabi ng spirit guides mo, be mindful in your contracts, be mindful kung yung tenure, parang sabi, alamin mo kung ano yung nilalaman ng kontrata na yun, dapat lahat yun, naiintindihan mo, lahat yun, alam mo, lahat yun ay in-expect mo na makukuha mo o expect mo na mangyari sa span ng kontrata na yan. Sabi ng spirit guides mo din, patunayan mo talagang deserve ka dito because a lot of people around you will have a, mataas na kilay o pupunahin ka o mamaliitin ka. Pero ngayon, parang sabi ng spirit guides mo, be independently proud of yourself. Nakakayanin mong tumayo sa sarili mong paa at angkinin yung mga bagay na para sa'yo at gawin yung mga pangarap na gusto mo makamit. So ngayon, Libra, be the magician and you will get what you deserve. Harvest time na to. Harvest time from that things na pinaghirapan mo in the past. So congratulations, Libra. So yan ang paunang mensahe sa iyo ng iyong dalawang major arcana sa buhay mo para sa buwan na ito. Sa pag-usapan natin, Libra, ang iyong full spread, detalyado na to from start to finish, okay? At the center, hindi ka mabibitin dito. You have the Justice card. Sabi ng spirit guides mo, yes, this time around, time mo na. Napakaganda mensahe. This time na ni Libra para siya naman ang yumaman, siya naman ang kumita, siya naman ang makakuha ng magandang trabaho, siya naman ang makakuha ng slot na pinag-aagawan sa trabaho na yan, na siya naman ang mapansin ni boss na magkaroon ng promotion o magkaroon ng reward o magkaroon ng aumento sa sahod. I'm seeing you getting the rightful outcome because you deserve it. Napakalinaw ng mensahe na yun from your spirit guides. So parang deserve mo to pinaghirapan mo to na parang napatunayan mo kasi sa mga tao na masigasig ka, magaling ka, lahat nilalaan mo effort, expertise, time just to get to your point, just to get to this position. Kaya naman, walang duda na deserve mo tong bagay na makukuha mo this time. Kaya kung meron kang bagong kontrata o mga papeles na ayusin na parang ayos na, go for it because this is something that's really, really for you. May mga nakikita rin ako dito na parang may ayusin ka mga permits sa city hall, sa barangay, o meron kang mga kailangan bayaran na nangangailangan ng mga legal remedy o mga legal na mga paraan when it comes to your papers o lawyering up o tungkol sa iyong mga BIR reports, mga ganyan. So parang sabi ni Spirit Guides mo, everything will go smoothly this time. May mga bagay ka tungkol sa iyong kaperahan at career talagang going smoothly. Maayos ang mga papeles, maayos ang mga pag-uusap, maayos ang mga negosasyon, tapat na pag-uusap. I'm seeing here, sabi ng Spirit Guides mo, go with the truth, ha, Libra?
Dapat, hindi porke may sinasabi sa'yo, tatanggapin mo na agad. Kailangan mo pa rin mag-research. Alamin mo ang totoo. Huwag kang mafo-fall sa mga manipulation at saka sa mga pang-iisa ng ibang tao. Make sure na kung papasok ka man sa isang negosyo o kaya a partnership or exchange of money, kailangan o transaction, anything, parang kailangan daw buhisiin mo mabuti, alamin mo ang katotohanan in order for you na talagang gets mo na legit yung mga bagay na kausap mo o ka-negotiate mo, okay? The Justice cards being clarified by the Two of Cups. Yes, mga negotiation, contracts talaga. Because Two of Cups all about contract, negotiation, agreements, ganyan. Or selling something. Siguro libre ikaw, may binibenta kang property o may binibenta kang condos or anything as such. Parang sabi ni Spirit Guides, yes, the good results gonna come to you. Mapapa-oo mo yung kliyente mo. Makukuha mo yung beautiful end or talaga namang pantay na negosasyon at ugnayan at agreement sa mga bagay na yan. Contract is here at nakita kong swak na swak ka dito at sobrang saya mo because this is a destined blessing para sa iyo sa buwan na ito. Congratulations. In the area of what you want, yes, you have the Magician card here. Meron ka mga pinagdasal ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon na rin. Siguro nga, yung iba dyan, nakalimutan mo na. Yung mga minanifest mo na sinulat mo pa sa papel na I manifest this, I manifest that, I want this, I want that, I claim this, I claim that. Ito yung mga bagay na talagang ina-attract mo this time. Napakalakas ang energy mo, Libra, sa ngayon ha. Ramdam ko yung energy mo of getting more, especially in your material wealth. Kaperahan, para makatuyo ka na, mapundar mo na yung negosyo mo. I'm seeing a very independent woman. A person that is may sariling negosyo, may sariling paninindigan, may sariling pera. Kayang-kaya mong tumayo sa sarili mong paa, kayang-kaya mong tumayo sa sarili mong kaperahan, hindi ka umaasa sa ibang tao. And now, ngayon parang meron kang bagong bubuin sa buhay mo na parang ito yung magko-confirm na kaya ko na. Okay? With the magician card here, kung ikaw man ay a very independent person, medyo babae ka man o lalaki, ang sinasabi ng spirit guides mo na kaya mo to ha, kaya mo. Kaya mong buuin yung negosyo na yan, kaya mong buuin yung pangarap mo na yan, yung passion project, or kung lilipat ka man ng ibang trabaho, na higher paying salary, o may benefits, ganyan, because nakita mo yung halaga mo, yung worth mo, that you want better things for your life, gusto mo na makabili ng sarili mong bahay, gusto mo na makabili ng sarili mong property, gusto mo na magkaroon ng sarili mong space, kasi parang for a very long time, naninirahan ka with someone else. Ngayon, parang sabi mo, kakayanin mo to. Parang you have the skills and the time, and also the effort para makayanan at magawa mo yan. The Magician card is being clarified by the Four of Cups. Yes. 4-4 is here pala. 4-4 is all about a protection. Okay? Kung meron ka mang gagawin daw this time, protektado ka ng iyong spirit guides, protektado ka ng iyong angel guides, ng spirits above the universe para kung ano man daw gagawin mo sa simulan mong proyekto, passion project, o mga lalakarin mo this month para sa iyong pera, protektado ka daw ng iyong spirit guides na magiging ayos yan. Okay? Magiging okay yan. So, congratulations. So, with Four of Cups, confirming the Magician card. Sabi dito, yung mga bagay na pilit mong hinahanap sa buhay mo, yung mga missing, wala kang ganito, wala kang ganyan, mga ultimate dreams mo, yung mga bagay na parang sabi mo kay God, ito lang po yung hinihintay ko, ito lang po yung gusto ko makuha sa buhay ko, kailan ko po ito makukuha. Sabi ng Spirit Guides mo, kaya mong gawin yon. Kaya mong ma-achieve yan. Kaya mo siyang makuha sa buhay mo. Kaya ikaw, sabi ng Spirit Guides mo, huwag ka lang daw basta umasa o maghintay. Pero sabi ng Spirit Guides mo, you have to work on it. You have to chase it. You have to really make a outstanding na mga aksyon para makuha to. Hindi daw lalapit basta-basta tong blessing na to without you moving your feet. Okay, Libra? Kailangan daw to ayusin mo na para makuha mo na yung desired mong na mga missing sa buhay mo. Yung mga pilit mong hinahanap na gusto mo makamit, kailangan mo na siyang lakarin daw. Okay? In the area, lakarin o planuhin na o kaya gumawa ka na ng hakbang para makamit siya, okay? In the area of your what you need, you have the Three of Swords here. Sa Three of Swords, sinasabi ng Spirit Guides mo na may mga heartaches ka pa rin in the past. O kaya may mga takot ka, duda, kaya mo na bang tumayo mag-isa, baka malugi ka, baka natatakot ka na baka mag-fail ka, ganyan. Pero sabi ng Spirit Guides mo, kung papaikutan mo ang sarili mo ng puro fear, wala kang mararating. Wala kang growth, wala kang maabot na milestone kung puro takot, puro kaba, puro alinlangan o duda sa iyong kakayanan ang paiiralin mo. Kailangan mo daw ilibing ito mga painful memory, mga painful times na paulit-ulit na pumapasok sa isip mo o may bubog sa puso mo. Parang sabi ng Spirit Guides mo, learn to stand up for yourself and also sabihin mo lagi sa sarili mo everyday,
na kung ano man yung nangyari before, ay hindi na siya mangyayari this time. Kung ano man yung naranasan mo dati, pagdating sa iyong pera, pagdating sa iyong trabaho, career, o negosyo, hindi na siya maulit this time kasi sabi mo kakayanin mo na. Very, very independent ka na kasi. At kaya mo nang bumangon kahit na iwanan ka man yan, i-reject ka man ito, pabayaan ka man ito, o ma-disappoint ka man sa tao na ito. Para sabi ni Spirit Guides, kaya mo. Kaya mong bumangon this time at kaya mong kunin yung para sa'yo at abutin yung para sa'yo. Kaya, don't let the heartache, don't let the heartbreak stop you from achieving your full potential, okay? The Three of Swords being clarified by the Seven of Pentacles. Yes. Ngayon, siguro, meron ka mga hinihintay, Libra. For some of you, meron kayong hinihintay na mga bagay, papeles, o confirmation, o pera, o trabaho na parang sabi mo, ba't ang tagal, nasasaktan ka na, naiinip ka na kung bakit hindi ko pa makuha, meron din sa inyo nawawala na ng pag-asa kasi hanggang ngayon hindi pa siguro makahanap ng trabaho, o kaya hindi pa mahanapan ng solusyon, yung mga inyong kapirahan. Kaya hintay ka na hintay for something to happen. Meron kang binubuo meron kang pinagusumikapan na makuha. Pero ngayon, sa sobrang paghihintay, nasasaktan ka na o nahihirapan ka na. Sabi ng Spirit Guides mo, baka time na talaga to let go of this inihintay mo na to o tong pinipilahan mo na ito o tong bagay na pinagusumikapan mo pero puro pasakit lang ang dala sa'yo. Parang sabi ng Spirit Guides, ito na yung time for you to be independent, to stand up for yourself and chase yung mga bagay na para sa'yo. Parang ngayon, hindi mo na kailangan maghintay pa for something na alam mong actually, alam ko, nararamdaman ko, sabi mo, ramdam mo Alam mo may kutob ka na na parang yung hinihintay kong ito, itong bagay na ito, na ang tagal-tagal mo itong hinihintay, tagal-tagal mo itong pinipilahan, inaasikaso, ginagawa, pero parang walang nangyayari o laging stagnant o laging may aberya. Pero nauwi ka na lang sa pain, sa sorrow, sa pagkadismaya, sa takot, sa taranta, na puro stress and saka anxiety lang dinadanas mo. So make sure this time around, Libra, sabi ng Spirit Guides mo, mag-isip-isip ka daw about sa isang something, parang kailangan mo na yakapin ang katotohanan about dito at ito ang kailangan mo to tanggapin. This new job, a new opportunity, a new contract, a new endeavor, a new agreement or negotiation na mas magbibigay sa'yo ng satisfaction and talagang contentment. Pero itong isang bagay na ito na nakikita ko dito, na parang meron ka pa ito inaasahan kasi. I don't know why, probably a past job or isang bagay dati na inaasahan pang pangako from someone or isang endeavor na pabalik-balik ka na pero walang nangyayari. So parang sabi ni Spirit Guides, now is the right time for you to really rethink hard about your future and focus on saan kang bagay at saang opportunity ka, mas malaki ang potential mong kumita at magkaroon ng solid na pera at career. Especially here with the Justice card, here talagang makakahanap ka this month, ng mas maayos na trabaho o pagkakakitaan or opportunity. Talagang may kontrata, may agreement, swak-swak sa'yo, hindi ka lugi dyan, na parang talagang pinapahalagahan mo rin yung patas at pantay na negosasyon. Ngayon talagang you're waiting patiently for something na dumudurog na sa puso mo. Kaya naman, you need to really let go of that thing because hindi na siya gumagana and focus on this one. Sa bagay na talagang magbibigay sa iyo ng satisfaction, enjoyment, and abundance, okay? Luxury ito with the Nine of Pentacles, luxury. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Swords. Si Four of Swords, sinasabi niya dito na parang kailangan mo daw, I'm hearing, may mga bagay daw kailangang ipahinga na, okay? Because parating na yung para sa'yo. Parang, kasi naramdaman ko for a very long time, parang last month, last week, last year, o 2 years ago, para lagi kang taranta, lagi may hinahabol, lagi kang abalang-abala, takot na takot, super sipag mo din. But at the same time, parang ikaw yung uri ng tao na kayod ng kayod, wala ka rin time for rest. Wala ka rin time para mag-relax o kaya para magkaroon ng pagkakataon na ngumiti man lang, maupo, mag-enjoy sa buhay mo kasi kayod ka ng kayod. Kasi naiintindihan ko na baka breadwinner ka o ikaw yun lang yung sumusuporta sa family mo kaya parang walang time to take a vacation, to relax, para kunin man lang yung sick leave mo o kaya yung day off, parang nilalaan mo pa yan para sa sideline mo, no? Ngayon sabi ng Spirit Guides mo, kapag nakuha mo na itong isang bagong bagay sa buhay mo na kukunin mo, i-harvest mo, talagang negotiation to contracts and all, bagong trabaho, bagong pagkakataon, parang ito na yung pagkakataon mo na makakapag-relax ka na daw. Nakita ko yan, makakapag-relax ka na, mararamdaman mo kasi na para, sorry tong trabaho na to, sorry tong negosyo to, okay na ako, hindi na ako matataranta, wala nang worry, wala nang stress, wala nang duda, wala nang takot. So ngayon, parang you're living a life very peacefully. Nakita ko na talaga ma-enjoy mo na ngayon yung buhay mo, yung mga kinikita mo na nagagastos mo siya para sa kaligayahan mo, for your family also, and then nakakaipon ka na. Once na nakakaipon ka na ng paunti-unti, kahit na 100 a day o 20 pesos a day, pero nakikita mo na lumalago, magiging panatag ka na. No? Nakita ko yung kapanatagan in your heart.
The Four of Swords being clarified by the Three of Wands, yes. Kapag talaga dumating na yung isang bagay na talaga ito, kontrata, bagong pagkakataon, bagong trabaho, bagong agreement, negotiation, and such, parang sabi ni Spirit Guides mo, eto na, magiging masaya ka na. Magiging parang sitting pretty ka na, enjoying what you have, binibili mo na yung gusto mo, nakikita mo na yung mga bunga ng paghihirap mo kasi may napupundar ka na, hindi ka na nagigilty kapag kailangan mo mag-splurge o mag-shopping o mamili mo lang ng grocery, ganyan. Ngayon parang you're enjoying the money that you're earning, okay? At talagang darating na siya this time. Darating na yung moment na to, itong status sa buhay mo na sobrang saya mo. You're having this luxury of life na hindi lang napupunta sa bills, hindi lang napupunta sa ibang tao yung pera mo. Ngayon, talagang tinataas mo na yung antas ng lifestyle mo. At ngayon parang talagang napaka-relaxed. Very, very panatag ang puso mo this time. Congratulations. In the area of your near future, you have the Seven of Cups here. Seven of Cups, yes, doors are opening up for you. Dahil ngayon may sarili ka ng pera, nakatayo ka ng sarili mong paa, this contract or this negotiation or this agreement is talagang going strong. Ngayon nakita ko na mas marami pang pinto ang nagbubukas sa'yo. Kasi na-attract mo na. Kasi napakagaan na ng aura mo, Libra. Na-attract mo na yung frequency of other opportunities. Magbubukas na sa'yo yung ibang mga pinto, ibang trabaho, mga ibang sideline, or other business partners, or other franchises. I don't know why I'm saying franchises. Magkakaroon ka ng iba't ibang franchises na gusto mong itayong negosyo. Kaya naman parang bukas na bukas sa mga pinto sa'yo, every other opportunity. Because nakita ko rito, may grateful heart ka kasi. Parang na-appreciate mo na yung buhay, na-appreciate mo na yung meron ka, very thankful ka kay God, very thankful ka sa mga nakukuha mo, kaya madali mo napipinpoint at madali mo napapansin yung mga pintong nagbubukas sa'yo, yung mga opportunity na pwede mong pasukin, pwede mong gawin, pwede mong angkinin, pwede mong puntahan. Ngayon talaga nakita ko sa'yo na abundant life is coming to you in the near future. Congratulations. The Seven of Cups being clarified by the Tower card, yes. Talagang bagong-bago na itong buhay mo. These doors opening up for you para makakonfirm ang sarili mo na bagong-bago na pala yung buhay ko. I am not living the old Libra anymore. I am now entering a life ko saan may abundance, may luxury, dumating na yung mga bagay na magdadala sa iyo ng kapanatagan, meron kang bagong trabaho o negosyo o kontratang papasukin na talaga namang swak. Gamay na gamay mo. Very, very equal yung effort and also yung gains na makukuha mo, no? Nakita ko rin dito na parang tatalikuran mo na yung mga painful experiences na matagal mong stayan, matagal mong parang naburo ka daw dun sa pain na to Sa war nito, kakahintay mo sa kanya na maging maayos Ngayon, talagang nagbago talaga ang buhay mo for the better. And doors are opening up for you sa iyong near future. Congratulations. Ngayong buwan na ito, Libra, for July, you have the Eight of Pentacles in your challenge. Actually, dito challenge Parang sabi lang ng spirits mo, kailangan mong patunayan sa kanila, Libra ha. Kailangan mo gawin na makakaya mo para ma-make sure na itong sisimula mong bagong kontrata, bagong gagawin mo, bagong effort, time, and harvest mong new opportunity. Kailangan mo ipakita sa kanila na nakatutok ka dyan, nakafocus ka, gagawin mo lahat ng makakaya mo. Kung kinakailangan mo daw mag-aral, so I'm hearing kung kinakailangan mong kumuha ng tutorial sa YouTube. Yan ang mga pinakasimpleng tutorial or additional knowledge na kailangan mong gawin this month, gawin mo daw. Kasi makakatulong yan daw yun sa'yo para sa bagong mong negosyo, para sa bagong mong career, para meron kang additional knowledge kung halimbawa wala kang pera, parang seminar, o wala kang panahon para umattend ng mga webinars, seminars, or a workshop, ganyan. So parang this time around, ikaw daw mag-isip ng paraan para malinang mo o mapataas mo o mapayabong mo yung skills mo o yung iyong kakayanan sa isang bagay, no? Kung halimbawa, bala kong magtayo ng negosyo, edi ngayon pa lang dapat nag-research ka na about negosyo stuff, o kaya kung halimbawa barbershop yung tinatayo mo, edi maghanap ka ng mga resources about kung paano paikutin ng barberia sa kukuha ng mga skilled na barbers. So ngayon parang pataasin mo daw yung antas ng knowledge mo about what you're trying to work on this month, okay? Ito yung pagkakataon na hindi pwede na, ay okay na, alam ko na yan Gawin nyo na, alam ko na yan. Madali lang yan. Hindi pwedeng ganon. Kailangan, kung meron kang dapat buhisiin mo. Huwag kang magkasya sa alam mo lang. Kailangan nilalawakan mo pa yung skills mo at saka knowledge mo, okay? The Eight of Pentacles being clarified by the Five of Wands. Okay, Five of Wands, all about competition or confusion. Sabi ng spirit guides mo, meron daw mga competition sa paligid mo. Siguro napaka-competitive na industriya mo, Libra. Halimbawa, nasa kayo, bentahan ng kondo, kaya ang dami-dami sa inyo nag-aagawan for clients kasi kailangan nyo maabot yung quota, or you're working in a very artsy or
type of negosyo o trabaho na parang marami sa inyo ang kailangan makuha yung atensyon ni boss, o kailangan yung project mo ang kailangan manalo, o yung idea mo ang kailangan mamayani. So parang this time around, napaka-competitive ng industriya mo, napaka-toxic din. I don't know, parang nararamdaman ko na nauuwi mo sa bahay yung mga trabaho. Sa bahay, nag-iisip ka pa rin para lang to make sure na ikaw yung magwawagi, ikaw yung mape-present mo ng maayos, ganyan-ganyan. So parang this time around, napaka-competitive talaga ng ginagalawa mong industriya, na parang yung kalaban mong negosyo o yung kalaban mong stall, marami siyang nakukuha ng mga kliyente. Ikaw naman parang isip ka ng isip kung paano mo siya matatalo o kung paano ikaw pupuntahan ng mga kliyente. So this time around talaga, kailangan mo manalo sa mga competition na ito. Magagawa mo lang daw yan kapag inaral mo siyang mabuti. Okay? Aralin mo yung work mo, aralin mo yung expertise mo, so that ikaw ang magwagi, ikaw ang mag-stand out sa mga laban na yan. For some of you, meron kang ginagawa ngayon pero napaka-confused ng isip mo. Parang sobrang gulong-gulo mo pa. With the 5 of Wands here, parang confusion to of the mind eh. Parang you cannot make up your mind pa hanggang ngayon. Parang meron kang gagawin, ito bang trabaho na to? Ito bang negosyo na to? Ito bang bagay na ito? Confused ka pa kung ano talagang papasukin mo. Kaya this time around, sabi ng spirit guides mo, Libra, kailangan maging maayos ang isip mo. Maging malinawan ka na para alam mo na gagawin mo this time, okay? In the area of your fortune, you have the Queen of Pentacles here. Si Queen of Pentacles, sinasabi niya, yes, this month meron ka ng resources. Meron ka ng pagkukunan ng pera. Kasi ito man, nakaraang buwan, wala kang panghugot para dito, pambili niyan, pambili nun. Kaya ngayon parang every month, every week, naramdaman ko yung sakit ng ulo mo, yung parang sakit din ang damdamin mo sa bibili pambayad ng ganito, pambayad ng utang, pambayad ng ganyan, pambayad ng ganun, hinuhulugan mo pa yung ganito, ganyan. So, ikaw naman dati, nag-iisip ka ng maraming paraan. Pero ngayong buwan na ito, like I've said, magkakaroon ka talaga ng bagong opportunity. A new contract, a new opportunity, a new endeavor na talaga namang sasagot na sa mga resources mo para may pambili ng ganyan, may pambayad na sa gando, hindi na ma-elite yung lupa, hindi na mahahatak yung kotse, hindi na ako behind sa pagbabayad sa bahay. Ngayon parang mabibigyan mo na ng karampatang bayad o resources yung mga pangailangan mo at hindi ka na ganun kahirap sa iyong kaperahan. Congratulations. The Queen of Pentacles being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, wow, lifelong money talaga to. Yung mga bagay na hinuhulugan mo, pera, kotse, bahay, okay, edukasyon ng mga anak mo, o yung mga bills na talaga namang alam mo, kailangan mo tong laanan buwan-buwan ng pera. Ito talaga makakahanap ka na daw ng opportunity or resources or pera o diskarte para mabigyan niya ng mga karampatang attention, okay? So ngayon, sabi ng spirit guides mo, you will gain another opportunity na talaga namang pangmatagalan mo itong pakikinabangan. Kaya congratulations, set off ka na, okay ka na. Huwag ka nang ma-stress dyan, Libra, because you're gaining an opportunity, talaga namang sagot na ang iyong hanggang retirement, from healing, hanggang sa magkaapo ka. So congratulations. In the area of your divine advice, you have the King of Pentacles here. Payo sa ilang spirit guides mo, Libra, maging matalino ka sa iyong kapirahan. Okay, huwag lalabas ng labas. Huwag pasok lang din ng pasok. Kailangan yung pera mo smooth ang labas at pasok. Dapat alam mo kung saan siya gagamitin. Dapat binubusisi mo, kailangan ko ba to? Kung hindi ko man kailangan, huwag ko nang bilhin. Kung ito man tungkol sa negosyo mo, kailangan daw this time matalino ka ha. Maging madiskarte ka at sigurista ka na yung mga business partner mo o empleyado mo o yung mga supplier mo ng mga ginagamit mo sa negosyo mo ay talaga namang binubosisi mo at talaga namang strategic ka sa paglabas-pasok ng pera para maparatili mo yung paglago ng iyong kapirahan. Because this month, very, very busy ka daw with the confirmation ng King of Pentacles. Kaya naman, baka naman sa sobrang busy mo ay may mga makaligtaan ka na o ma-let go ka ng mga bagay-bagay na kailangan pala ng full attention mo. So this month, very, very vigilant ka dapat sa iyong money, sa iyong negosyo, sa iyong trabaho kasi kakamal ka talaga ng pera this time. Okay? The King of Pentacles being clarified by the Eight of Wands. Yes, you're on the right direction. Dapat talaga focus ka. Ang maganda naman with the confirmation ng Eight of Wands, nasa tamang direction ka naman daw. Nasa tamang path ka. Yan ang naging decision mo, tama daw yan. Kaya lang, this time around, dapat nakatutok ka pa rin sa iyong kaperahan. Hindi pwedeng iaasa mo sa iba o magkitiwala ka masyado sa iba. So this time around, kailangan ikaw mismo ang nakatutok to make sure na yung labas-pasok ng pera sa iyo at yung tinatrabaho mong trabaho o negosyo ay talagang smooth sailing. Okay? At hindi ka parang hindi mo alam ang nangyayari. Kailangan lahat ng aspeto alam mo. Okay, Libra? Ang outcome mo, ano kaya? Pag-usapan natin later. But first, bigyan mo na kita ng additional messages from a divine na makakatulong sa'yo para lagpasan o magkaroon ka ng additional knowledge para sa iyong pera and career para sa buwan ng July. First, you have Guardian Angel. Some higher power protects you from difficulties and misfortunes. Trust your Guardian Angel. Yes, meron ka daw bantay ngayon ng Guardian Angel. Pasalamatan mo siya kasi pinoprotektahan ka daw niya. Kahit ano man ang maging desisyon mo, ano man ang maging action mo, ano man ang gawin mo, protektado ka daw niya. Okay? Another message, you have independence. Yes.
Like I've said, independence. Manage money yourself. Independence guarantees security. Don't depend on others. Yes, yung independence mo, financial independence is your security. Ano man nangyari, kung meron kang natatabes na pera para sa'yo, kakayanin mo kahit mag-solo ka lang, di ba? So, that is a confirmation talaga ng iyong energy card or energy lingering in your background card for the July. Kailangan independent ka pagdating sa pera mo. Another message, you have surprise. An unexpected turn can bring positive change. Be ready for change. Wow! Meron daw unexpected surprises ang naghihintay sa iyo ngayong buwan na ito pagdating sa iyong pera and career. Kaya naman, congratulations na in advance, Libra. Bigyan pa kita ng additional messages from the divine na makakatulong sa iyo para lagpasan at pagtagumpayan ang buwan na ito pagdating sa iyong pera and career. Una-una, you have worry. Itapon mo na ang worry mo. Hindi yan nakakatulong. Hindi rin yan nakakadagdag sa outcome o sa ginagawa o sa performance mo. Ano lang yan, sinisira lang yan ang performance mo, ang isip mo, ang enjoyment mo. Kaya itapon mo ang worry mo. Okay? Another message of purpose. Yes, para kanino? Para sa ano ba ginagawa ang lahat ng ito? Para sa future mo, para sa retirement mo, para maging independent ka na at hindi ka na umahal sa iba, o kaya para sa mga anak, para kanino? Yun yung purpose mo. Another message, humor. Yes, gaan lang, magaan lang. Huwag mong dibdibin masyado, kayanin mo to, daanan mo, and you will be enjoying life more, much better. Okay? So ngayon, tatlong bagay dapat mo isipin for this month, Libra, pagdating sa iyong pera and career. Worry, itapon mo ang worry mo, hindi yan makakatulong sa iyo. Purpose, para kanino, and humor, daanin mo sa tawa, sa lightness, sa enjoyment, at magiging okay din ang lahat. Okay? Ang outcome mo, Libra, pag-usapan natin ano kaya ito. But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot. Sa isip lang ha, huwag mo isulat sa baba at sasagutin ko yan maya-maya lamang. So Libra, ang outcome mo for the month is, wow, 10 of Swords. Ending. This ending of hardship. Congratulations. Wow. Dahil nag-independent ka na ngayon, dahil tatayo ka lang sa sarili mong paa at iyayakapin mo na yung buhay kung saan meron ka sarili mong pera, meron ka sarili mong pagkakakitaan at meron ka matatabi para sa sarili mo, ipon para kung dumating ang panahon na walang-wala ka, meron ka madudukot at hindi ka naaasa pa sa ibang tao, sa mga anak mo na mayroon ng sariling pamilya, sa magulang mo na parang matanda na parang ikaw naman kailangan mo tumayo sa sarili mong paa, o kaya sa lover mo na iniwanan ka na. Ngayon parang time na to para kumita ka naman ng pansarili mo. At makakabangon ka na ha, with the 10 of Swords here, kung naramdaman mo, to man nakaraang linggo, nakaraang buwan na parang tapang-tapa ka na, wala ka na, parang di ka makabangon. This time around, magbabago na yan. Nakita ko na yung sunrise here telling you, yes, ang bagong umaga, bagong simula ay sisilay na para sa'yo. Kung dati lugmok na lugmok ka, ngayon makakabangon ka na. Blessing in disguise is coming to you. Ibig sabihin, may mga bagay na akala mo mahirap pero yun pala ang swerte mo. May mga bagay na akala mo problema pero yun pala ang bagong opportunity para sa'yo. Kaya naman, bangon na Libra. Huwag mo hayaang nakahiga ka dito at lugmok na lugmok ka sa kahirapan o lugmok na lugmok ka sa problema. Kaya mo bumangon, kaya mo maging financially independent, financial freedom is yours, okay? Time na para bumangon. The 10 of Swords being clarified by the Knight of Cups. Yes, there will be offer coming to you. Parang nakita ko rin dito na parang instead of someone offering you, ikaw ang mag-o-offer ang serbisyo mo sa iba. Okay? Parang it's either magkatayo ka ng sarili mong negosyo at mag-o-offer ka sa ibang tao ng trabaho, o kaya sila yung mga pahinante, sila yung mga sales lady, sila yung mga tauhan sa iyong negosyo. Parang this time around, ikaw naman na mag-o-offer ng opportunity for other people. O kaya i-offer mo ang sarili mo for some jobs or for some endeavor na talagang sabi mo, time na for me to bumangon, time na for me para hanapin yung para sa akin, at i-offer mo yung sarili mo. Parang marunong po ako maganto, marunong po ako maganyan, pwede nyo po akong tanggapin, may opening po ba dyan? Parang ito talaga sabi mo, time na for me para bumangon, para maging independent, para habulin naman yung para sa akin, para magkaroon ako ng sarili kong buhay. And this offer, whether ikaw mag-o-offer ng serbisyo mo o may mag-o-offer sa'yo ng trabaho, ito mag-aangat sa'yo mula sa kalugmukan at problema. So congratulations Libra, that is your July pera and career reading. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Close your eyes, Libra. Isipin mo lang yung isang tanong mo this time around and concentrate on that question, okay? Spirit guides, angel guides, ibigay natin kay Libra ang sagot sa kanyang tanong this time, okay? You have 1 and you have 2. Bigyan kita Libra ng angel whisper card dahil nasa paligid mo ang guardian angel mo, confirming na ginagabayan ka niya, at ito daw ang tulong niya sa iyo at sagot sa iyong mga question this time. You have 1 and you have 2. Okay, Libra, open up your eyes, inhale and exhale. Your answer to your question is, you have the 4 of Wands upright, you have the Death card in reversed, you have opportunity,
and you have no need to worry. Okay, ngayon sabi ng spirit guides mo, takot na takot ka sa isang bagay, Libra. Sa question mo, takot na takot ka to start or takot na takot ka for change. Kasi baka pag dumating na yan o nakuha mo na yan o you're asking for something, baka may magbago, may mag-domino effect sa life mo. Natatakot ka sa mga mangyayari. Natatakot ka sa pagbabago. Kaya naka-reverse that card here telling you na parang you're resisting the change, you're controlling the narrative masyado, or you're forcing things to happen because ayaw mo masyadong magbago, ayaw mo masyadong magalaw yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Pero with the Four of Wands, kailangan daw yan kasi celebration is after it. Okay? May tagumpay ka daw makukuha o merong stability na mangyayari sa buhay mo once you accept the change and transformation na kinakailangan sa buhay mo, sa bahay mo, sa circle mo. Kailangan mo daw itong yakapin para to make sure na makuha mo siya this time, okay? At talagang mag-celebrate ka na. Sabi naman ng angel mo, papasok ng opportunity, okay? Papasok ka daw ang opportunity sa buhay mo. Kaya naman, no need not to worry, okay? Kung ano naman yung question mo, the opportunity is coming para sa bagay na yan, paparating ng oportunidad para makuha mo yan, at huwag ka na daw mag-alala, okay? Huwag ka matakot mag-transform, just accept what it is, don't control, don't force, don't stop things, let it happen, let it go, the transformation is needed para magtagumpay ka na this time, okay Libra? Yan po ang sagot sa inyong tanong, hopefully po yung nasagot ko yan. Ito rin po ang inyong July Pera and Career reading, sa po kayo resonate, sa po kayo relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo Libra ha. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.